2 inches. Inihahandog ng Radio Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat at isang pinagpalang Miyerkules Santo sa lahat ng ating tagapakinig. Ito po si Kuya Jomar Luciano at kayo ay nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasayang papawid sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Twitter account ng ating diocese at San Jose NE at sa Facebook account ng ating programa, Diocese ng San Jose at facebook.com. Ito naman po si Bishop Bobet Malyari. Maligaya at mabiyaya pong pakikinig sa inyong lahat. Hello po, Bishop. Ito po ay isang espesyal na edisyon ng In Manus Tuas ngayon pong Semana Santa at ngayon nga po ay ating ginugunita ang Miyerkules Santo. At sa ating programa ngayon ay sasamahan tayo ng ating mga seminarista upang magnilay sa isang napaka-espesyal na topic po na ating pag-uusapan maya-maya. Kaya ngayon po ay nais po namin ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin na makakasama natin sa halos isang oras sa talakayan at pagninilay tungkol sa isang napakahalagang topic sa ating buhay espiritual bilang mga Kristiyano. Yun po, bago po tayo tuluyang dumako na sa ating talakayan ay magpapakilala po muna ang ating mga espesyal na bisita. Si Brother Rodel Paglinawan po. Ang Brother George Santiago Jr. po. Ayan, welcome po sa special edition ng In Manus Tuas. Excited si George. First time po niya, Bishop. No? Namumutla nga po siya ngayon. Wag brother, ngayon ay Miyerkules Santo. Iaalay natin ang lahat ng ating pagninilay. No? Makikisalo tayo sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. Amen. At isasama natin yung kaba mo na nararamdaman ngayon. Hindi po. Sa ating po mga tagapakinig, no, siguro nagtataka kayo, meron pong In Manus Tuas ngayong Miyerkules. Ito po ay sapagkat hiniling po ng ating mga kapanalig sa Radio Maria na magkaroon po ng special na episode ang In Manus Tuas para po sa Holy Week. At ngayon nga po, Miyerkules Santo ay sama-sama po tayong magninilay at iahanda ang ating mga sarili para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kaya ito pong sana po ay subaybayan po ninyo itong ating programa at makinig po kayong mabuti sa mga pagninilay na ating ibabahagi po sa inyo maya-maya. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan, ay humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan ng ating mahal na obispo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, Ama naming mawain, hinihiling po namin sa inyo na basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bigyan nyo kami ng katanungan upang maintindihan namin ang kahulugan ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus sa krus. Bigyan nyo kami ng kakayahan na yakapin at tanggapin ang lahat ng mga pagsubok na dinadaanan namin araw-araw. Lahat ng mga karanasan na madalas ay naglulugmok sa amin sa kawalan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng paniniwala
pananampalataya na kahit nasa dilim may kasama ka namin, kahit nasa mga mahirap na sitwasyon nandun ka, dahil ikaw ay Diyos ng pagmamahal. Ikaw ay Diyos na patuloy na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga sandali na hirap na kami. Panginoon, basusan mo itong isang oras na talakayan. Sana ito'y maging daan para lumalim pa ang aming pananampalataya sa iyo at lalo pa naming may sabuhay ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito'y inihiling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po, Bishop. At muli po, kayo po ay nakikinig sa isang espesyal na edisyon ng In Manus Tuas ngayong Miyerkules Santo. At katulad nga po na nabanggit ko kanina, tayo po ay magninilay tungkol sa isang napakagandang topic sa araw na ito. Pero siguro bago po yun, Bishop, no, siguro dahil pumasok na tayo sa Semana Santa, nun ngang Palm Sunday, no, maganda siguro magkaroon tayo ng kaunting pagninilay muna tungkol sa kahalagahan ng Semana Santa. Ano ba ang kahulugan nito sa ating mga Kristiyano at ano ang epekto nito sa ating pananampalataya nitong mga mahal na araw na ito? Unang-una yung sinasabi natin na kapaloob dito yung Easter Triduum, no? Yung bang sapagkat kinikilala natin yung pinakamahalagang pagdiriwang natin ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Yung nung ngang nagbigay ng recollection si Archbishop Sok Villegas sa atin, sabi niya yung Pasko ay mahalaga. Yung pagkamatay ni Kristo ay mahalaga din, pagpapakasakit niya, pero ang pinakamahalaga yung muling pagkabuhay ni Kristo, kasi sabi niya kung wala yung muling pagkabuhay ni Kristo, walang kahulugan yung pagkamatay ni Kristo. Wala ding kahulugan yung pagsilang ni Kristo, no, yung pagkakatawang tao niya, no, dito sa mundo. Alam niyo, Bishop, one time I read an article, no, tungkol sa paghahanda sa Easter Triduum sa Semana Santa. Napakaganda ng title nung article na nabasa ko. Sabi niya, itong isang linggong nagpabago sa kasaysayan ng mundo. Which is true, no, na parang dahil sa isang buong linggong ito, specifically sa 3 araw, no, sa Easter Triduum, ay nagkaroon ng panibagong kahulugan ang takbo ng kasaysayan ng tao, kasaysayan ng mundo. Napaka misteryoso, napakahalaga, no? Katulad nung kahapon narinig ko sa homily ni Father Bong na tayong mga Pilipino lang ang tumatawag sa Semana Santa ng mahal na araw, no? Siguro kasi talagang mahal ang kapalit nitong mga araw na ito, no? Dahil buhay mismo ng Panginoon ang inialay niya, no? Katulad nung recollection po, Bishop, natin sa diocese, no? Yung unang-unang video na pinalabas natin, yung The Bridge Master, no? Very striking sa akin. Yung tumimo talaga sa puso ko yung panghuling pananalita ng sabi, the salvation of all required the sacrifice of one most dear. No, for the salvation of all, it is required, no, yung sakripisyo ng isang napakahalaga. Kaya nga mahal na araw. At siguro yun din yung panawagan sa ating lahat, no, na kilalanin yung pagiging mahal nitong mga araw na ito. At ito yung sandigan kasi. This is the foundation of our faith. Walang saysay ang pananampalataya natin if not for this. Sa mga pangyayari, sa mga susunod na mga araw, no, that will lead, of course, to the triumph of the resurrection. So, siguro sa ating mga kapatid na mga seminarista, no, alam ko yung mga fresh pa ito sa kanilang seminaryo, no, siguro magandang maibahagi nila yung kanilang mga karanasan din at mga pagninilay tungkol dito sa
Taon-taon po natin ginagawa ito, Bishop, no? Pero for me, every year it has a different effect, no? Palalim ng palalim. Ganun dapat, no? Siguro dapat palalim ng palalim yung pagkakaunawa natin sa kahalagahan talaga nitong mga araw na ito. Nais kong ibahagi yung aking karanasan tungkol sa pagkaunawa sa paghahanda po na ito. Yun nung 4 na pong araw na naunang paghahanda, yun ay paghahanda. Akala ko nung araw ay para sa Biyernes Santo kasi karaniwan ang intindi. Ang mahal na araw, yun ang highlight. Ang highlight yung Biyernes Santo, pero hindi po pala. Yung 4 na pong araw ho na iyon ay paghahanda para sa Easter Sunday. Yes. At bukod doon sa 4 na pong araw na yun, binigyan pa tayo ng higit na paghahanda na nakapaloob nga ho doon sa Semana Santa o yung Holy Week. Ito nga yung tinatawag na Easter Triduum, na higit ang naging paghahanda na ang binibigay sa ating pagkakataon na maging handa. Ngayon, ang tanong, ano pa talaga yung pinaghahandaan? Hanggang maunawa ko ito sa seminaryo, ang pinaghahandaan ho pala ay ang kahalagahan ng gagawin natin sa Pasko ng Pagkabuhay, yung sa misa na iyon, yung ating pagpapanibago ng mga pangako sa ating binyag. Dahil muli nating sasariwain ang ating mga ipinangako nang tayo ay binyagan. Kasi nung binyagan daw tayo, hindi pa naman natin alam kung ano yung nangyayari. May sumasagot para sa atin, mga ninong at tinang. Kaya kung tayo may sapat na kaisipan na, taon-taon ito ay ating nire-renew. At iyon yung ating pinaghahandaan para maging karapat-dapat tayo doon sa bawat salitang mamumutawi sa ating mga labi pag tayo ay nag-renew na ng ating baptismal promises. Alam mo, tama ka dyan, Brother Rodel, no? Isa sa mga nakikita kong hindi naman kamalian, siguro hindi lang mulat talaga yung ating mga kababayan, mga kapanalig natin na kapag Good Friday, talagang sobrang daming tao, no? Every year yan. Parang ang nakakalungkot doon natapos, no? Parang hindi po dapat doon natapos dapat may karugtong 'yon, which is more important of course than the death of Christ. Ang mas mahalaga yun yung kanyang muling pagkabuhay kasi yun yung nagdulot sa atin ng kaligtasan at yun yung nagbigay sa atin ng pananampalataya natin. Siguro magandang itama natin sa ating mga kapatid na Good Friday is but a part of required part of our salvation, no, which is na nakaangkla nga sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yun nga yung sinasabi nila na we are not a people of Good Friday, no, but we are Easter people. Yeah. Ganun yung mga, kasi kung minsan yung mga Kristiyano nga yung walang ngiti sa kanilang mga mukha. Ganun yung mga, kasi nga yung mga experience of Biyernes Santo yung mukha nila na yung mga, yung dapat Easter talaga yung yung bibigyan natin ng pansin. Nakakalungkot nga kung minsan sa mga parokya, ang dami-daming nagpa-participate sa Good Friday procession, yung sa liturgy po. Stations of the Cross, gano'n yung bang, tapos yung Veneration of the Cross. Tapos yung sa Easter Vigil, konti yung nagpa-participate. Dapat nga doon talagang mapuno yung mga simbahan, yung mga, kasi nga ito'y pakikisa sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Parang ang nangyayari po, Bishop, ang na-highlight po is yung Good Friday, yung kamatayan ni Jesus, parang doon natapos, no? At saka isa sa mga parang nakikita ko rin na kulang pa sa pagkamulat yung ating mga kapatid is yung kahalagahan ito narinig ko na dati ito kay Father Getty Ferrer, no? Isa sa mga pari natin na nasa Roma ngayon. During one of our orientations on the Easter Triduum, kasi I'm an altar server at ang excited na part ako dito is sa Easter Triduum kasi dito dahil mga ginagawang mga mga maraming seremonya, rito, at natutuwa ako sa mga ritual, no? Pero iminulat niya kami na dapat nakafocus tayo sa primary kaysa sa secondary, no? Kaya lang sa ating mga Pilipino, mas na-highlight yung secondary. Halimbawa, yung daan ng krus, yung 7 last words, 7 palabras, yung ako ano-ano pa. Pero hindi natin natututukan yung mismong liturhiya kung saan nandun yung essence ng ating sineselebrate, no?
mas maano tayo sa mga simbolo. Halimbawa, sa Palaspas, no, dami nagsisimba kapag linggo ng Palaspas. O kaya Ash Wednesday kasi merong tatak. Merong outward symbol, no? External. Yeah, yun yung external symbol na tinatawag. Pero hindi natin nakikita yung kahalagahan nung gustong ipahiwatig ng mga external symbol na yun na nagli-lead sa atin doon sa primary. Halimbawa, ang Eucharistia. Nakakalungkot kasi nung Palm Sunday, ang ginawa lang ng mga tao, nagpabasbas lang. Ang basbas ay sa simula ng misa. Pagkatapos nag-uwian na. Parang gusto lang nilang mabasa ng holy water, no? Nakakatawa nga kasi during one of the masses, no, inexplain talaga nung pare na ang basbas po dyan ay yung panalangin, hindi yung tubig. Kaya hindi po natin kayang maabot lahat ng tubig unless gamit po kami ng hose ng bombero na hindi naman po obra. Pero ang basbas doon ay yung panalangin na hindi po na, kasi we are more focused on the outward, no, sa mas pero kung titingnan natin na mas malalim talaga dapat yung pangunawa natin sa higit na mas mahalaga, yung primary, like yung Eucharistia, ang pagdalo sa 3 araw na Easter Triduum, yun po yung mas mahalaga kaysa doon sa mga external na mga symbols. Ito ay nagpapatingkad at nagpapalalim ng liturhiya, pero syempre dapat nakalagay yung puso natin sa mismong essence ng liturgy. Si Brother George ay meron yatang maibabahagi sa atin. Siguro may babahagi ko lang yung experience ko dahil ang seminary namin ay located sa Makati. So tuwing Friday ang aming free afternoon. So pag lumalabas ako ng free afternoon para bumili ng mga toiletries, ng mga gamit sa seminaryo, ang lagi ko naiisip, paano ako makakakain? Or saan ako kakain? Dahil Biyernes yon, so hindi ako po pwedeng kumain ng mga karne. At makikita mo sa mga malls na wala silang pakialam talaga. Yun yung nakakalungkot, na makikita mo na puno ang mga fast food chains, puno ang mga restaurants, at talaga naman pag nakikita mo kung ano yung mga nasa plato nila, talagang hindi nila napapractice o baka siguro dahil wala sa loob nila yung Biyernes na ito ay dapat tayo nagtitika at hindi tayo dapat kumakain ng mga karne. At kung mapapansin pa rin natin, ang nakakalungkot pang senaryo ay ang karamihan sa mga taong, mga workers, yung mga nagtatrabaho, ay ginagawang oportunidad ang Holy Week para makapagbakasyon. Marami akong kakilala na natutuwa sila dahil Holy Week na. Natutuwa sila hindi dahil makakauwi sila sa kanilang probinsya at makapagsimba at makapagkumpisal at makapag-participate sa Holy Week. Natutuwa sila dahil pwede sila mag-beach. Pupunta sila sa beach, pupunta sila sa magbabakasyon, pupunta sila sa mga malalamig na lugar. Dun sa mga pagkakataon na yun, nababanggit ko sa aking mga kakilala na nagpaplano na magbakasyon, pinapaalalahanan ko sila kung ano ba talaga ang tunay na meaning o kahulugan ng Holy Week o ng mahal na araw. At dahil doon, napapaisip din sila. At sabi nila na siguro sa susunod, mas magiging fruitful ang kanilang Holy Week kung talagang isa sa buhay nila ang ginagawa ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano upang makapag-participate nga dun sa Holy Week. Pero sa ngayon, mas marami dahil ngayong panahon na to, maraming mga promo fairs, maraming mga paraan kung paano pumunta sa mga lugar na sikat at mga talagang tourist spots. At ngayong Holy Week na to, marami ding mga bonuses at maraming mga kasusweldo pa lamang, kaya ito pinag-iipunan talaga na nakakalungkot din dahil ako bilang dating nagtrabaho at na-experience ko din yun na pinagsisisihan ko rin naman dahil ako'y nagtrabaho din sa malayong lugar at hindi ko na-practice ng ilang taon ang pagpa-participate sa Holy Week. So ngayon, siguro bilang seminarista at bilang future minister ng ating simbahan, siguro may obligasyon din ako at responsible din ako sa mga tao na lalo na sa mga kakilala ko na magpaalala sa tunay na kahulugan ng mahal na araw. Naku, napakaganda naman ng insight ni Brother George. Na totoo po yun, isa sa mga nakakalungkot na katotohanan yun. Nabanggit ko nga nung
ako po ay na-interview, Bishop, sa radyo na dito, local radio dito sa San Jose na mas nagiging sobrang parang wala nang pakialam yung ibang mga tao talaga do sa meaning nitong Semana Santa. Mas nabibigyan ng atensyon yung pagbabakasyon, syempre kasi long weekend or mahabang panahon para magsama-sama ang magkakapamilya. Pero siguro magandang tingnan natin na minsan lang ito sa isang taon, no? Sabi nga do sa nabasa ko na ito yung sa sobrang bigat at laki ng laman ng linggong ito talaga yung nagbibigay ng kahulugan sa ating pagiging Kristiyano, no? Ito yung nagbibigay ng meaning sa sinasampalatayanan natin. Kaya itong linggong ito natatangi, special ito eh. So bigyan natin siya talaga ng pagiging special, no? Huwag nating isang tabi yung katotohanan na dahil sa linggong ito, sa mga pangyayari sa linggong ito, nagkaroon ng ibig sabihin ng kahulugan yung pagiging Kristiyano natin. Binigyan ni Jesus ng kahulugan yung pagiging tao natin, no? Na mga naging anak tayo ng Diyos because of this week. Naging kabahagi tayo ng katawan ni Kristo because of this week. Kaya maganda na bigyan natin ng special din na panahon itong mga araw na ito. Magkakaroon po tayo ngayon ng maikling break at sa atin pong pagbabalik ay magkakaroon tayo ng isang special na topic na ating pagninilayan po. Natapos po tayo sa pagninilay sa Semana Santa. Pagbabalik po natin sa ating maikling break ay pagninilayan naman natin ang kahalagahan ng pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Ano ba ang naging hatid nito sa atin at yung kanyang pagtanggap sa kanyang misyon sa krus? Ano ang inihatid sa atin ito para sa ating kaligtasan. Magkakaroon po tayo ngayon ng maikling break sapagkat magkakaroon na ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Don't want to get out of bed today. The sun's too bright and the world's too gray. I've given it all that I can give. All I know of love is pain. But where were you? Where were you when I needed you most? Thrown to the wolves, yet here you are, knocking
Nagbabalik po ang programang In Manos Tuwas. Ito po si Kuya Jomar. Brother Rodel Paglinawan po. Ito po si Brother George. Si Bishop Bobet po. Ayan, kanina po bago po tayo nag-break ay tinalakay natin yung ilang mga bagay tungkol sa Semana Santa, no? Yung mga ilang nakakalungkot na mga katotohanan na nangyayari ngayon sa maling pagtingin sa Semana Santa, no? Katulad sinabi ni Brother George kanina, no, mas na-highlight yung mga bakasyon, no? Tama naman po. Sana sa pamamagitan nitong mga programang ito ay maimulat po ang ating mga kapatid na totoong dapat bigyan natin ng atensyon at espesyal na panahon itong linggong ito. No? Huwag natin gamitin ito para sa pagbabakasyon. No? Kundi gamitin natin ito upang mapag-isa ang ating pamilya na sama-sama tayong magninilay, dadalo sa mga selebrasyon sa simbahan bilang isang pamilya at maimulat sa ating mga anak ang katotohanan ito. Tsaka mapalalim yung pananampalataya natin, yung pag-iintindi sa iba't ibang mga misteryo ng pananampalataya na paunti-unti nating maintindihan sa pamagitan ng mga selebrasyon na gagawin natin sa Easter Triduum. No? Actually, Bishop, naaalala ko yung isa sa mga talks po ninyo, nabanggit ninyo na binibigyan tayo ng simbahan ng napakaraming oportunidad upang magpanibago ng sarili. At isa itong Semana Santa o yung buong Kwaresma that will lead to the Holy Week and to the Easter Triduum. Ito yung napaka-espesyal na pagkakataon na binibigay sa atin ng simbahan upang muling balikan ang ating mga sarili, i-renew ang ating ugnayan sa ating Panginoon at kilalanin ang kanyang pagliligtas na ginawa sa atin. No? At ngayon nga, ito sa ating ikalawang bahagi ng ating programa sa special edition ng In Manos Tuwas ay ating tatalakayin ang misteryo, no, ng pagtanggap ni Jesus ng kanyang kapalaran, no, sa krus at ano naging bunga nito para sa atin, no? His acceptance of his faith on the cross at ano yung naging bunga nito for us sa ating mga naniniwala at nananalig sa kanya. Siguro yung unang-unang dapat nating tignan na yung pagtanggap ni Jesus ng kanyang pagpapakasakit ay sa krus, no, at saka yung kanyang kamatayan sa krus. Unang-una, ito ay isang pagsunod sa kanyang ama at pagtanggap sa misyon na iniatas sa kanya ng ama. Yung isa sa mga pinaniniwalahan nga natin, si Jesus ang sacrament par excellence of the love of God. Ito yung pinakamatinding tanda ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ganon yung bang sa pamagitan ng pagyakap ni Jesus sa mga pinakamahirap na pasakit ng buhay, ganon, ay ito'y tanda ng pakikisa ng Diyos sa tao. Ganon yung bang yung para bang nakisa siya doon sa pinaka lowest point ng sangkatauhan. Yung bang kasi tayong lahat dumadaan ng lowest point natin. Siya para bang yung kasusukdulan, kalalim-laliman na talagang yung dinanas niya para sa ganon. Yun nga yung bang yung may padama sa atin kung gaano kalaki at kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Actually, Bishop, dun sa nabanggitin nyo na yan, ano, parang sa pamamagitan ng kanyang pagkapakasakit at kamatayan sa krus, talagang ipinakita niya sa atin kung hanggang saan ang pag-ibig niya sa ating lahat, no? Kung hanggang sa, tama yung sinabi ni Bishop na wala nang higit pang pag-ibig doon, no? Actually, bitiwa ding salita ni Jesus yan, na walang higit na pag-ibig kaysa sa pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng buhay para sa, talagang pinatunayan yan in the most literal sense. Actually, mas matindi pa nga yung mga dinaanan niya kaysa sa mga dinadaanan natin. Kaya wala tayong maipapalag kay Jesus, Hindi natin pwedeng sabihin sa kanya na hindi mo naramdaman kung ano ang naramdaman namin bilang tao. Because, as the Bishop said, no, mas higit pa yung pinakakasusukdulan, yun ang dinanas niya. At ito yung pagkapakita ng kanyang hindi matatawarang pag-ibig. Walang kapantay talaga. Walang anumang pwedeng pumantay doon sa pag-ibig na yun. At
ipinakita niya sa atin to in the most gruesome way pa nga, no? Yung matinding pagkapakasakit at matinding pagkapahirap na tiniis niya for our sake, no? Para ipakipagkasundo tayo sa Diyos, na pag-isahin ang langit at ang lupa. Kaya actually mangyayari yun sa kanyang pagkabuhay, na pag-isa ang langit at ang lupa. At nagkaroon tayo ng, binigyan niya ng pagkakataon na mabuksan ng langit for us, no? At ito ay napakagandang handog ng Diyos. Kaya nga, siguro sa mga kapatid natin, no, na nakikinig ngayon, maganda talaga na mapagnilayan natin yung kahalagahan ba, hindi lamang nung Biyernes Santo, mahalaga ito kasi sa sinabi natin kayo na ito ay daan, pero yung ano yung end nito, ano yung katapusan nito, which is yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Siguro dahil dun sa nababanggit natin kanina na pagmamahal ng Diyos pagmamahal ng Diyos sa atin ay na-experience ni Jesus kung ano yung na-experience ng mga tao dito. Doon sa aming experience sa aming mga apostolate sa seminaryo, may mga pagkakataon kami na nakapag-interview, nakakausap kami mga tao sa mga depressed areas. At nakakalungkot isipin na may mga tao na hindi na nila gaanong na-appreciate ang sacrifice o ginawa ni Jesus para sa ating sangkatauhan. Tinatanong namin na, ano sa palagay mo ang dating o ano ang dating sa iyo ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus? Matitigilan lamang sila at okay, parang wala lang. Yun yung nakakalungkot. At dahil pag tinatanong namin na parang anong nangyari, bakit ganun? Anong idea o anong pakiramdam mayroon ka at nasabi mo yan na parang walang pakiramdam o walang pakialam? Sinasabi niya na lagi ko kasi nakikita sa mga simbahan, sa mga bahay na may mga crucifix, may mga cross na nandun si Jesus nakapako. Parang naging ordinaryo na lamang sa kanila yung ang ganong mga senaryo. At hindi na lamang nila na-appreciate, kumbaga. Ang nakakalungkot doon ay hindi nila naiintindihan kung gaano kabigat yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babalik tayo sa panahon ni Jesus, ang pagkapako sa krus ay isa sa, sabi nga ni Kuya Jomar, na isa sa mga gruesome, yung talagang yung pinakamatinding penalty, parusa sa isang makasalanan o kriminal. Pero sa ngayon po kasi ang sa aking obserbasyon doon sa mga taong naming nakakausap, parang hindi nila naiintindihan kung ano ba ang parusa noon, ano ba yung gaano ba kahirap o gaano yung pagkapahiya at pagkamatay. Kasi pag ipinako sa krus nung panahon na yon, talagang ikaw yung isa sa pinakamakasalanang tao. Ngayon kasi parang tulad ngayon wala tayong death penalty, parang hindi nila ma-imagine kung paano nga ba kung ano yung tiniis ni Jesus at kung ano yung na-experience niya. Yun po yung nakakalungkot. Pero may mga tao naman din po na marami pa rin pong tao, lalo na rin sa mga depressed areas, na talaga namang ramdam nila yung sakit. Sabi nga nila, parang kung ako titingin sa nakapakong Jesus sa krus, parang hindi ko matiis na ang kamay ko na ito na makasalanan ay ang kamay ni Jesus na nanapako sa krus. At dahil doon, yung mga reflections na yon, kaming mga seminarista, nakakapag-reflect din kami na, oo nga, itong mga kamay na makasalanan na ito ay kamay ni Jesus na ipinako natin mismo sa krus. Kaya nga hindi ba yung Holy Father, no, nung napunta siya sa Tacloban, sabi niya, wala man po akong masasabi sa inyo, yung bang I will only be silently journeying with you, no, through life. Pero sabi niya, manahimik tayong tignan natin si Jesus na nakapako sa krus. And then para bang sinasabi sa kanila, sa kanya niyo sabihin yung problema ninyo, sa kanya yung sabihin yung nararamdaman ninyo kasi mas naiintindihan niya kayo. Kaya
Kasi this is the God we believe in, the God who made himself one with us in our most difficult situations. Ganun yung mga kaya yung maintindihan niya tayo. Naalala ko tuloy, Bishop, nung may mga bisita tayo sa Bishop's house, nakaraan sila Monsignor Sito, no? Nandun tayo sa chapel, sa oratory ng Gethsemane, no? Nagkaroon siya sinare niya yung kanyang insight tungkol doon sa Gethsemane na sometimes na-highlight talaga yung Good Friday, pero para sa kanya, no, and he believes it personally, na ang highlight talaga is yung Jesus experience in Gethsemane, kung saan tinanggap niya yung mission, tinanggap niya yung kapalaran niya, kasi dito lumabas yung pagiging human ni Jesus, no? Natakot din siya eh. He was terribly scared of what's going to happen to him. Kaya nga sinabi niya, diba, kung pwede, ilayo mo sa akin ang saron ng paghihirap na to. Pero hindi doon natapos eh. He ended it with, but not my will, but your will, but yours be done. At yun yung naging hudyat na ito na, simula na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na eventually he will die on the cross. And isang napakagandang reflection na we do not look at the cross as a sign of defeat, no? Sa mga kasi sa mga kapatid natin na naghihirap, no, mga nakakaramdam ng matinding pasakit sa buhay, they consider it as their cross, no? Ito ay krus namin ito eh. Ito ay pasakit namin. Pero we should never look at the cross as a sign of defeat, no? Kasi through the cross nagkaroon ng tagumpay si Jesus, no? Ito'y naging daan sa kanyang tagumpay. So it's not a symbol of defeat. Hindi na siya simbolo ng kahihiyan, kung hindi ito ay simbolo na ng kaligtasan natin. Kaya nga we are the people of the cross. No? Tayo ay mga bukod sa tayo nilalang ng Pasko ng pagkabuhay, tayo rin ay nilalang ng krus, no? Kundi dahil sa krus ay hindi tayo magkakaroon ng pagkabuhay na muguli. Yung isang reflection ni Chiara Lubick sa krus, yung image na ginagamit niya, yung giant esponja, yung pag nilagay mo sa plangga ng may tubig, yung hinihigop niya yung tubig na yung sabi niya, yung on the cross, Jesus actually embraced the sufferings of humanity. Yung past, present, and future. Ganon yung parang ito yung reality of God's love eh. Yung pagmamahal ng Diyos, yung pasakit na dinadaanan ng mga tao, yung bago pa natin niyayakap na ng Panginoon para sa atin. Ganon yung kaya yung hamon sa atin, yung is to embrace also that suffering as a sign of our love also for God. Ganon yung it's an opportunity to love God. Kaya yung pag nahamon tayong yakapin yung suffering na dinadaanan natin, in reality we are actually embracing God Himself who embraced already the suffering before we embrace it Kaya yung taus-pusong pagtanggap dun sa mga pasakit na dinadaanan, tapos yung tatanggapin natin ng punong-puno ng pagmamahal para sa Diyos at para dun sa mga taong minamahal natin, sa pamilya natin, yung pag ginawa natin yon, they are always very deep encounter with God yung malalim na pakikipagpo palagi sa Diyos. Yung doon mo madarama yung matinding yakap ng Diyos para sa iyo. Yung doon sa mga nakakaintindi nito at nakaranas nito, mas maintindihan pa nila yung itong sinasabi ko. Kasi ako personally, if I look back doon sa mga experiences ko in the past, yung mga moments when I suffered the most, those were also the moments when I experienced God the most. Actually, totoo po yun, Bishop, no, na kung saan tayo mahina talaga, doon natin talaga nararamdaman ang pagkalinga ng Diyos Siguro kasi
human nature natin na kapag feeling natin kawawa tayo, doon talaga tayo lumalapit sa Diyos, no? O doon tayo lumalapit sa alam natin na matutulungan tayong bumangon. Napakagandang tingnan na sa kahinaan natin, no, sa gitna ng mga sakripisyong ginagawa at pagkapakasakit natin, we are actually conforming it with the sacrifice of the suffering Christ, the Christ on the cross. Parang iniaayon natin yung ating pagkapakasakit sa pagkapakasakit ni Kristo, no? Sa ating mga tagapakinig po, no, sana sa pamamagitan ng mga pagninilay po natin ay natutulungan kayong mamulat din, no, na ang pagkapakasakit ay hindi ang wakas, no? Kung paanong napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan sa krus, ito rin ay muling pagpapaalala sa atin na merong tagumpay sa gitna ng pagkapakasakit at never, kailanman iniwan tayo ng Diyos kahit na nasa gitna tayo ng hindi man natin siya nararamdaman, no? Pero hindi kailanman tayo hinayaan ng Diyos na mag-isa sa gitna ng pagkapakasakit natin. Siguro yung karanasan ni Jesus, di ba, yung siya mismo nung Sunday, yung reading natin, yung he shouted out, my God, why have you forsaken me?" So naranasan talaga niya yung matinding paghihirap na pati ang Diyos parang hindi na niya nadarama na kasama niya. Ganun yung bang, pero yun nga, yung we all know na in the end, Jesus shouted out, "My God, yung into your hands I commend my spirit." Ganun yung, Father, into your hands I commend my spirit. Yung parang pagkilala pa rin sa bandang huli na God was there, no? His Father was there, that He never left him. Ganun yung bang, that He was always there. Kasi sa totoo lang, sabi nga ng isang writer, sabi, God has to be there in our lowest moment, in our most difficult moment, because if He's not there, He's not really a God who loves us. Yung bang, kasi yun nga, if a friend, a human friend is with us na yung bang, in our most difficult moment, yun, most probably and definitely God has to be there in our most difficult moment. Tama, otherwise He will not be God for us. He will not be God to us kapag iniwan niya tayo sa pinakamababa nating sitwasyon, no? Sa ating po pagbabalik, no, napakahitik na po ng ating naging talakayan, no, sa topic na ito. At sana naman yung ating mga tagapakinig po ay natulungan natin sa kanilang pagninilay sa Miyerkules Santong ito at sa patuloy pa nilang paglalakbay, no, sa Semana Santa patungo sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, no. Sa ating pong pagbabalik ay bibigyan po ng ating mahal na obispo ng paglalagom ang ating po mga tinalakay, at kaya wag po kayong aalis sapagkat magbabalik pa po ang programang In Manus Tuas matapos po ang ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. You can fill the darkness with just one flash of light. Break the silence with just one word. One defiant start to revolution. One life can save the world. On the steps of Washington, sprinkled like confetti, thousands of people sing, "We shall overcome." The preacher shouts, "Let freedom ring." He gave his life for what he believed. You can be a witness, you can be a prophet, you can make the whole world believe. Break the strongest fortress, change the way the world thinks. You can build a bridge where foes can meet. Hope for the future, shout it, don't whisper, 'cause dreams are what we make them to be. There is hope in every heart.
Nagbabalik po ang programang In Manos Tuwas. Ito po si Kuya Jomar. Si Bishop Pobet po. Brother Rodel po. At si Brother George po. Ayan. Unang-una po, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig na sumabaybay po sa ating programa. At gayon din sa ating mga naging panauhin, no, sa oras na ito, sa ating special na edisyon ng In Manos Tuwas ngayong Miyerkules Santo. So, salamat kay Brother Rodel at kay Brother George. No? Sana maulit pa ang iyong pag-guest sa In Manos Tuwas. No? At ngayon nga po, ibibigyan po ng paglalagom ng ating mahal na obispo ang ating mga tinalakay po sa programa nating ito. Salamat po muli sa inyong pakikinig at pakikisa sa aming pagninilay tungkol dun sa kahulugan po ng Semana Santa at kung gaano kahalaga ito sa ating mga mananampalataya na kung pwede yung sa halip na gamitin lang po ito para makapagbakasyon o makapagpahinga, makapasyal sa iba't ibang lugar. Sana gawin natin ito bilang okasyon para mapalalim pang lalo ang ating pananampalataya bilang pamilya at maintindihan natin yung pinaka-importanting misteryo ng ating pananampalataya. Lalong-lalo na po yung pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Sabi natin yung pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng kanyang napakalaking pagmamahal para sa ating lahat. At dahil dito, yung mas matinding tanda niya ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay lalo pang tumingkad. At ganun din yung sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng pag-asa, panibagong pag-asa, upang tayo din, kagaya niya, yung magkaroon ng lakas ng loob para yakapin din ng sarili nating mga pagsubok sa buhay at maintindihan natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos, na yung mga pasakit na niyayakap natin araw-araw ay mga okasyon na kasama natin ng Panginoon. Mga okasyon na kung saan mas matindi na nadarama natin yung presensya niya sa ating buhay. At maniwala at hindi itong niyayakap ng may pagmamahal na pagsubok natin sa buhay. Ito yung mga sandali din ng paglago natin ng ating pagkatao at paglago ng relasyon natin sa Diyos at paglago ng relasyon natin sa isa't isa. Gusto ko sanang tignan po natin yung isang karanasan na pinalabas dun sa mga video clips sa Facebook. Yung isang bata na yun nga yung bang very close na sa kanyang tatay, yung bang parang nakikita ko parang napakagandang image nito doon sa pagmamahal ng Diyos na sa atin, na yung kung paano yung tinitignan yung tatay niya parang superhero, yung bang the most gentleman, the most brilliant man she ever knew, ganun yung bang. Tapos yung pero sabi niya, pero nagsinungaling siya sa akin, sabi niya. Nagsinungaling siya sa akin kasi madalas sinasabi niya kumain na siya, hindi pa pala siya kumain. Ganun yung bang busog na siya, hindi pa pala siya busog. Ganun yung bang tapos na parang hindi niya sinasabi sa akin yung mga may hirap na trabaho na pinapasukan niya para lamang siya kumita. Ano yung bang para yun nga makapag-aral lang ako, ganyan yung bang tapos bandang huli, sinabi ng bata, yung ang tatay ko dahil dito ay mahal na mahal ko. Sabi ganyan. Yung bang siguro ito din yung yung reality ng Diyos, na yung bang kung alam lang natin kung yung tindi at lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kung sabing ni Archbishop Sok, kung
he could do the craziest things, no? Yung mga bagay na gagawin lang ng loko-loko at luka-luka para lamang may pakita yung pagmamahal niya sa atin. Yung mga Salamat po, Bishop. At muli po, maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging tagapagsubaybay po sa oras na ito, sa ating special edition ng In Manus Tuas, no? Ngayon po ay ating tatapusin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangungunahan ni Brother George. Okay. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, maraming salamat po sa pagkakataong ito at kami po ay nagkatipon-tipon at nakapag-share ng bawat mga reflection sa bawat isa upang sa ganun ang aming mga tagapakinig ay magkaroon din ng mga insights at mga reflections tungkol sa Semana Santa. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nananalangin na nawa po ay basbasan ninyo ang lahat ng mga aming tagapakinig at ang bawat isa sa amin. Kung ano man po ang aming mga pinagdadaanan sa mga panahong ito, nawa po ay mayakap namin ito ng may buong pagmamahal, katulad ng pagyakap ng iyong anak sa kanyang krus, sa kanyang tadhana, sa kanyang pagkamatay sa krus. Hinihiling po namin na nawa po ay basbasan niyo kami ng malusog na pangakatawan at nawa din po ay basbasan niyo po ang aming bawat pamilya, ang kaparian ng Diocese ng San Jose, lalong-lalo na po ang aming mahal na obispo na si Bishop Bobet. Nawa po ay mabiyayaan niyo po sila ng karagdagang wisdom o karunungan upang nang sa ganon ay matulungan po ang ating mga kababayan, ang ating ang lahat ng mga tao na naniniwala sa iyo upang nang sa ganon ay maging mas malakas at mas matibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ngayon pong Semana Santa, Panginoon, nawa po ay maintindihan namin ang tunay na kahalagahan nito na ang iyong anak ay nagpakatao upang yakapin kaming lahat na mga kasalanan. Nawa po, Panginoon, ay matutunan at magaya namin ang lahat ng ginawa ng aming Panginoong Hesukristo nang nandito pa siya sa lupa. Nawa po ay magmahalan kami, matutunan naming magmahal sa aming mga kapwa at higit sa lahat, matutunan nawa namin na mahalin ka, ang aming Ama na ang aming kaibigan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at dalangin po namin ang pagiging mahulugan ng inyong pagdiriwang ng Semana Santa hanggang sa linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Muli po, ito po ang programang In Manus Tuas.